5, konektado ni siya sa 5. Tungod kay ang lecture 5 naghisgot sa Mesiyas. Now karon kinsa ang Mesiyas? Sa lecture 6, kini nagpakita may tungod sa kinabuhi ni Kristo. Nga ang tanang propesya sa Old Testament may tungod sa Mesiya na fulfill diha sa kinabuhi ni Jesus Christ. Now atong tanawon, naghisgot tinig mga prophecies. More than 300 prophecies about the Messiah are truly fulfilled in the life of Christ. Ato ning dali ra man ni siya, no? Pila na mga prophecies din eh. Number 1, ang Old Testament nagprophesy may tungod sa Messiah nga ang Messiah must be the seed of Abraham and David. O nya kini na fulfill gyud sa Matthew chapter 1 verse 1, a record of the genealogy of Jesus Christ, tanawa, the son of David and the son of Abraham. Si Matthew, ang iyang portrait ni Jesus Christ sa book of Matthew, gipakita ni Matthew nga si Kristo gid mao ang Mesiyas. Kay ang audience ni Matthew mga Hudyo, para masabtan sa mga Hudyo nga si Kristo gyud mao ang Mesiyas, ang anak ni David, no, kaliwat ni David o ni Abraham. Munang tanang records, no, gikan ni David, gikan ni Abraham, paingon na ni Jose ug na Maria ngadto kan Jesus Christ, gitrace up dito ang kagikan para masabtan sa mga tao nga si Kristo mao gyud ang Mesiyas nga gipanagna sa mga propeta. Tinuod nga na-fulfill gyud ang panagna sa Bible nga ang Mesiyas kinahanglang kaliwat ni David. So una pa lang ning mga prophecy, daghang mga prophecy may tungod sa Mesiyas nga natuman diha sa kang kinabuhi ni Jesus Christ. Ug muna ilig-ong magpamatuod nga si Jesus mao gyud ang Mesiyas. Ikaduha, matao siya sa Birhen, 7:14 sa Isaiah. Sa Matthew chapter 1, 18 to 23, kinsa may gilalang siya sa Espiritu Santo. Wa pa nahilabta ni Jose si Maria, nagsabak na si Maria sa lalang sa Espiritu Santo. Fulfillment, natuman no sa kinabuhi ni Maria. Then ikatulo, matao siya sa Bethlehem. Sa Micah chapter 5 verse 2, but you Bethlehem Ephrathah, that you are small, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler, ng Messiah, over Israel. Sa Matthew chapter 2 verse 1, Jesus Christ na tao sa Bethlehem. Prophecy and fulfillment. Ang Old Testament nagprophesy may tungod sa pagkatao, asa siya matao, accurately, dito tugod siya na tao. Muna diyan mo makita ang consistency o kanang gitawag infallibility of scriptures. Why sayop tanan nagtugma? Wa na una makita nimo sa prophecy o sa fulfillment at the appointed time tanang butang nagpanghitabo. May ka appointed time delay advance. On time tanan nga mga prophecy sa Old Testament nagapanghitabo on time. Tanan sa pag-abot ni Jesus Christ sa Galatians ba na or Philippians chapter 4 verse 4 ba to or 6? At the appointed time. Si Kristo na tao sa usa ka babae. Appointed time. Kanang word appointed time naghulagway nga accurate gyud. No. Ang pagpanagna sa Bible ug kana naghatag og assurance sa atong kinabuhi nga ang Biblia kasaligan gyud. Dili siya samag ordinaryo nga mga libro. Ikatulo nga ikalima na din ikaupat no nga prophecy igabaligya siya sa 30 pieces of silver sa Keria no. 30 pieces of silver mo ni siya kantidad sa usa ka slave. Mo ni Jesus Christ gitawag siya servant. No. Mato pa ni Jesus Christ, I did not come to be served but to serve. Mo na nga time na fulfill no. Gibaligya siya. Nahimo siya sa kantidad nga 30 pieces of silver nato nga time nahimo siyang mura og slave. Adi kay mura. Nahimo siyang ulipon. Kay nganuman, kita para matubos, kinahanglan ni Kristo nga mahimo siyang ulipon para nato. So naulipon si Kristo para kita nga mga naulipon sa sala makabaton og freedom. Then Matthew 27 verse 9, gibaligya siya ni Judas og 30 pieces of silver na coins. Dili 29 ha. 30 gyud. No, 30. Why kulang? Diagod munang abi ninyo magbasa ka sa mga prophecy, mga fulfillment, diya mas mo lig-on ang imong pagtuo diya sa Ginoo. Mas mo dakog, mas mo hugot ato pagtuo sa Ginoo. Why sobra? Unsay gisulti? Unya nga ni hinduman ang mga writer sa Bible dili mga doctor degree. Pero nganong grabe ang accuracy sa ilahang pagsulat. Tungod kay ang author sa Bible mao mismo ang Holy Spirit. So Dios mismo
Ika-5, pagabitayon siya sa Deuteronomy. Imagine, Deuteronomy, tanawa ang gap. Paingon sa New Testament period, almost 2,000 years. More or less, no? Ang gidugayon, nagprophesy na daan si Moses, nga mo ni mahitabo sa Mesiyas. Pagabitayon, Matthew chapter 27, verse 26 to 50, kana naghisgot may tungod sa crucifixion. Asa siya gilat. Munang, diyan mo makita, no? Ang prophecy. Dili sulagma nga Roman government ato nga time. O ang ilahang capital punishment is crucifying the cross. Munang, nganong cross ang simbolo sa Christianity karon? Actually, wala na ito gikaw ng cross, no? Nganong cross, no? Dili na siya sulagma. Tungod kay, niyato nga time, course, alang sa mga Hudyo, dili nindot, no, ang cross. Lahi nagmensahe para sa ilaha. Alang sa mga Grego, ang cross kabuang, kapandula na sa mga Hudyo ang cross. Pero bato pa ni Pablo, ang cross, ano sa to? Gahom sa Diyos. Dili yung cross may kuan. Naigahom ka na. wala na yung magical power. Ha? Ang buhat ni Kristo diya sa cross. Ang gibuhat ni Kristo diya sa cross mo to say, dunay gahom nga nagkumpleto gyud sa ato ang kaluwasan. So muna'y emphasis diya, no? Dili ang cross mismo, kundi ang gibuhat ni Kristo diha sa cross, munang alang nato nga mga Kristohanon, ang cross nagsimbolo siya sa dakong trabaho ni Kristo sa iyang pagtubos nato nga mga makasasala. Muna'y ato makita diha mga kigsunan nga diya cross gyud ang iyang gilansanga. Wa man moingon sa Bible nga kuan, pero wala gyud puthaw nga cross sa una. No, kahoy man to ilang gamong cross, no? Bitayon sila, no, diha sa kahoy. Then ikatulog, igalubong siya sa dato. Imagine usa ka anak og panday, pobre kayo, pero ang iyang lubnganan first class. Dato man, si Isaiah matud pa he was assign na daan. Nagprophesy pa lang siya daan. Matud pa he was assigned. A grave with the wicked and with the rich in his death. Matthew chapter 27, 57 to 61. Pinagi ni katong kisay Joseph gikan sa Arimathea, sulagma dili. Nganong naa dito Joseph? Imagine kung wa dito Joseph, dili ma-fulfill ni. Pero nganong naabot dito Joseph? Diyan mo makaingon ko mahibulong ka sa kuan sa Ginoo. Kaya kung wala si Joseph diya, di siya malubong dito sa yuta, no, sa iyang lubnganan. Pero insakto gud kaayo nga si Kristo paingon na gud sa Golgota, nahimamat gud niya personally si Joseph. Naapod siya dito. Diyan mo makita mga kigsunan nga giplano naman gud sa Dios ang tanan. Muna sa atong kinabuhi, kinahanglan dili ta mo bulag sa Dios kay giplano naman na may provision ng Dios sa atong kinabuhi. Sama sa mga nagapanghitabo sa kinabuhi ni Jesus Christ, sa mga propeta, tanang butang sa ilang kinabuhi nga niabot, nakaprogram na. Kung naa kay problema karon, giprogram na sa Dios na nay solusyon na. Ugma, sunod bulan, moabot ra na. Ang ato lang, wait, paabot. Pabilin sa Dios, paabot, moabot ra na solusyon sa tanan. So na rin makita na to sa mga propesiya, sa mga fulfillment sa kuan kana naghatag kalig-on sa tong kinabuhi. Unsay gisulti sa Dios, mao gunay mahitabo. Buti pa sabot unsay mga promises sa Bible, i-claim na mahitabo na sa imong kinabuhi. Munay mensahe atong makuha ngini mga kigsunan. Now, giprophesy nga siya mabanhaw sa Psalm 16 verse 10, because you will not be abandoned. Because you will not abandon me to the realm of the dead, nor will you let your faithful one see decay. Di madugta. Dili ni si David, gipasabot din nga naman, si David after 3 days, iyang lawas na dugta. O nahimo tong kalabira. Apan ang giingon din dili madugta ang iyang lawas. Tanawa diri sa Matthew chapter 28, 1 to 10. So gilanon sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, wala na dugta tungod kay in 3 days ang iyang lawas na banhaw. Wa mo agig pagkadugta mao na say panagna diya. Imagine si Santo David sa diyang nagsulti siya niini, puno siya sa Espiritu Santo. Unsa man to gingon sa Bible sa 1 King ba to?
nga the words of the Spirit was gibutang diya sa baog sa ngabil ni Santo David. Mga si Santo David, sa diyang nagkanta siya ni, sa diyang nagdaig siya sa Dios, migawas kini mga pulong sa iyang nga managpanagna may tungod sa mahitabo sa Mesiyas. Nga di madugta ang iyahang lawas. O kana siya wa magpasabot sa kaugalingong lawas si David, kundili ang gipasabot ni David ang Mesiyas. Wa kabalo si David sa Mesiyas, wa siya makahimamat sa Mesiyas. Dugay pang panahon moabot ang Mesiyas sa panahon ni David, pero si David nagpropesiya ng daan no sa mga butang mahitabo sa Mesiyas. Daghan nga mga prophecy may tungod sa Mesiyas nga gisulti ni David. Pero kanilang atong kuhaan nga siya dili madugtang yang lawas tungod kay sa ikatulo ka adlaw si Kristo na banhaw nga. Now atong tanawon ang public ministry ni Jesus Christ. Unsa may iyang public ministry? Sa diyang mianhi siya sa kalibutan. Mayon kang public ministry ang iyang gibuhat from beginning no hantod sa iyang pagkamatayon, pagkauman sa iyang mission. Matthew chapter 4:23 kini. Na ato makita taught in the synagogues. Mo niyang public ministry. Nagtudlo siya sa mga sinagoga, preach the good news of the kingdom. Yan, nagwali siya may tungod sa maayong balita, may tungod sa kingharian sa langit, and then healed every disease and sicknesses among the people. Mao ni say public ministry ni Jesus Christ mga kaigsunan. Pagpanudlo, pag-ayog mga masakiton, so munay mga gimbuhaton ni Jesus Christ. Then, kini ikatulo sa cross and resurrection. Dili kay sa iyang public ministry, mo to yung mission ni Jesus Christ, no, kinahanglan po siyang mamatay muna na cross, hangtod sa iyang pagkabanhaw. Ang resurrection mo to siya nagkumpleto sa iyang mission. Iyagong gitapos. Kay kung Jesus Christ wala na banhaw, wa makumpleto niya iyang mission. Pero kay siya na banhaw kana nagpakita kumpleto og kasaligan ang atong paglaom diha kang Kristo. Kay matod pa ni Pablo kung si Kristo wa na banhaw, kita may makaluluoy. 1 Corinthians 15 ba na? Labing makaluluoy ta. Pero kay si Kristo na banhaw, then natay buhing paglaom, matod pa ni Apostol Pedro 1 Peter 1:3. Natay buhing. Unsa nga nga paglaom? Buhi. Dili patay, kung dili buhi nga paglaom. Now, the way to meet God has been open. Pinaagis kamatayon ni Jesus Christ sa cross, naabliyon sa man, ang dalan, padulong, no, nga to sa Ginoo. Luke 23:45, as the curtain of the temple was torn in two, no, nagisi, mo to siya picture, nga naabli ang, kabantay mo stilon, dito sa temple, na gitawag holy place and holy of holiest place. So diha sa holy of holiest place na ay curtain nga nag-ulang nga why bisan kinsa makasulod dito gawas lang sa high priest. Apan sa pagkamatay ni Jesus Christ nganong nagisi mangguto siya. Naato say significance nga nagisi ang maong tabel gikan sa taas paubos. Diha masabtan nato nga giablihan ni Jesus Christ nga ang tanang tawo nga mutuo niya makahimo na sa pagduol sa Dios. Tanawa sa Hebrews 10:9-20. Therefore, tanawa conclusive. Na conclusion din na tungod sa trabaho ni Jesus Christ, brothers and sisters, since we have now confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Makahimo na ta sa pagsulod, ug di kay kanang lang, naatay gitawag confidence. Dapat ayaw mo kahadlok. Anak na ta sa Dios, gimatarong na ta sa Ginoo. Wa na tay kalisang sa mga criticisms, mga hulgas tong kinabuhi. Na natay confidence nga mosunod, moalagad ug mosangyaw sa ebanghelyo sa Dios. Natay confidence nga tawgong matarong mga katawhan sa Dios pinaagi sa atong pagtuo kan Jesus Christ. Kaya ang tanan nga motuo ni Jesus Christ pinaagi ni Kristo, makahimo ta sa pagsulod tanawa by a new and living way open for us through the curtain that is His body. Kaya kung ang tao mo to ni Jesus Christ, mahimutang mahiusa diha kang Kristo mismo. O kung kita nahiusa na diha kang Kristo, then makahimo ta sa pagsulod dito sa holy place. O kana naghulagway sa pagserbisyo sa Dios. Munang kita makonsidera ta nga kitang tanan puro mga pari o si Kristo ang ato ang high priest. Nagtuo ba taron? Kaya nga naman, unsa may trabaho sa priest? Sa pag di naman ka kinanglan, huy, iampo ko. Ikaw, makaampo ka diretso sa Ginoo. Trabaho na sa priest.
Ato nang gitrabaho nga naman, kitang tanan, giablihan naman ni Kristo. Then matod pag sa Bible, we have confidence to enter, nga musulod, muduol sa trono sa Dios. Nga naman, pinagi kang Kristo iya man giablihan, ang pultahan. Aron ang tanang tao makaduol mo ng John 14:6, I am the way. Si Kristo ang dalan aron mahimamat nato ang trono ug ang Dios mismo sa ato ang kinabuhi. Ato nang nahimamat ang Dios, di ba? Pinagi kang Jesus Christ. So sa diyang mitutan ni Jesus Christ, atong nahimamat ang Diyos. So the problem of sin was solved. Pinagi sa cross, unsa to'y una? Through the cross and resurrection, ang ato ang dalan na abli para ang tao makasulod. Ikaduha, the problem of sin was solved. Pinagi sa trabaho ni Jesus Christ dito sa cross. Leviticus 17:11, for the life of creatures is in the blood, and I have given it to you to make what? Atonement for yourselves. Ang dugo is the only provision para masulbad ang problema sa sala. Dugo, good. Muna diyan mo masabtan ang principles nga no ang Dios nag-appoint og priest sa Old Testament para mo administer sa offering. Og ang dugo mo to'y mutabon. So diya ginato masabtan nga no si Kristo kinahanglan siyang mamatay. Now, matod pa din mga kigsunan, Hebrews chapter 9:22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed. So, sa pagi with blood. Munang matod pa din without shedding of blood, there is no forgiveness. Munang pinagis kamatayan ni Kristo, pinagis siyang dugo, nakaangkon tag kasulbaran. O unsa may nature ning maong sulbad sa atong problema. Sa una, blood covering ra to. Tabunan. Every year, tabon, makasala ka, tabunan, sige nga tabon. Pero ang dugo ni Jesus Christ, Hebrews 9:1-12, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, having obtained what? Eternal redemption. Ang dugo sa hayop, temporary, every year, covering, cover. Pero ang dugo ni Jesus Christ, ang resulta, we obtain eternal redemption. Ing naimong tupad, you are eternally redeemed by the blood of Christ. Totoo taron? May gisulti sa Bible. We obtain eternal redemption. Mark 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Munang si Kristo nahimong slave, kay kita mga slave man. So nahimo siyang ulipon para ta makabaton pud og freedom. Buti pasabot. Mianhi si Kristo para ma-experience niya ang atong nasinati. Munang wagot, di nimo makita unsa kadako ang gugma sa Dios. Nahimo siyang slave para nimo. Naulawan siya naulawan pud siya uban nato. Iyang gi-experience ang tanan. Ang mato pa sa Bible, siya nga way sala, gihimong makasasala. Nga niadto gud nga time, nahimo gud si Kristong makasasala. Walang pasabot nga siya nagbuhat og sala, pero nahimo siyang makasasala tungod nato. Mo nagingon sa Bible. Nauna man na sa 2 Corinthians 5:21 daw ito. Nga nahimo siyang makasasala. Then through the cross and His resurrection, through the cross, Satan was defeated. Pinagi siya ang trabaho sa cross na tanawa. And having disarmed, kanang word disarm, grabe kayo na, military term na siya. Having disarmed the powers and authorities, and He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Munang, alang nato ang kamatayan ni Kristo sa cross, victory, kadaugan. Tungkol kay si Kristo namatay sa cross, natay kadaugan. Iyang gibuntog at tanan through the cross. And 1 John chapter 3 verse 8, matupad the reason the Son of God appeared, unsay purpose was to destroy the devil's work. Kinahanglan gud ni Kristo mamatay sa cross para iyang buntogon ang trabaho ni Lucifer, pinagi siyang kamatayon dito sa cross. Ug diyan nato makita, ayaw na problemaha si Satanas. Focus imong pag-alagad kang Kristo ngano man, iya nang buntog si Lucifer. Nagmadaogo na ta diha kang Kristo. Hebrews chapter 13, 20, through His resurrection, atong naangko ni, matupad ni, may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant, brought back from the dead Lord Jesus Christ,
that great shepherd of the sheep. Kini nagpakita sa pagkabanhaw no ni Kristo. O humaan siyang pagkabanhaw, nahimo siyang great shepherd. Gitawag na siya bantugang magbalantay sa iya mga karnero. So karon na natay bantugang magbalantay. Munang matupad ni Jesus Christ, ayaw mo kabalaka. Ayaw kabalaka. Matupad ni Jesus Christ, I am the good shepherd. No one can snatch them out of my hand. 1 Peter 1:3, through the resurrection of Jesus Christ from the dead, natay gitawag living hope. Buhing paglaom. So ang pagkabanaw ni Jesus Christ naghatag, no? Nag-provide og paglaom. Then sa Romans 1:4, he was declared, no, with the power to be the Son of God by His resurrection from the dead. Ang iyang resurrection nagpakita nga sige tinuod nga anak sa Dios. Siya Dios mismo. Hebrews 12:14, since the children have flesh and blood, siya miambit, no, sa atong lawas, so that by His death He might break the power of him who holds the power of death. That is the devil. Saan paagi niya kuno ning buntugo, no? Ang si Satanas nga nagkupot sa kamatayon through his death on the cross. Then he fulfilled the work of the Christ through his cross and resurrection. Muna akong gingon kanina, maghisgot kag redemption beginning from his suffering until his resurrection. Mao to siya works of redemption. Kinahanglan to, kinahanglan siya muantos, mamatay, dayong mabanhaw. Ang resurrection mo to siya culmination of his redemptive work. So through his resurrection, iyang gitapos mo tong makita nimo mga kisunan matupad ni Pablo nga diha pinagi siyang pagkabanhaw natay buhing paglaom. Tungod kay nakumpleto gyud, no, ang iyang trabaho as Redeemer or Messiah. And Jesus himself testified through his life that he is the Christ. Gipamatud-an din base sa mga propesiya ug fulfillment may tungod sa Mesiyas, no? Ang panagna may tungod sa Mesiyas na 2 months kinabuhi ni Kristo. Therefore, atong makongclude gyud nga si Kristo gyud siya mao ang Mesiyas. So munang gitawag na siya og gospel. Kay ang Mesiyas niabot na. Ang Mesiyas nga maong manluluwas, manunubos niabot na. Good news dili. Kay na tayo manunubos, na tayo manluluwas, defender, the King of Kings and the Lord of Lords. Okay, God bless.